Nagsimula ang pelikula kay Mike na umaakyat sa isang mapanganib na bundok. Muntik na siyang maging kwento ng magbagsakan ng mga bato, pero imbes na umatras, tinanggal niya ang safety gear at matapang na tinuloy ang pag-akyat hanggang sa marating ang tuktok. Sa kabila ng tapang, may dinadalang lungkot si Mike, nagdaramdam pa rin sa pagkamatay ng kanyang kapatid na matalik niyang kaibigan. Kumonsulta siya sa psychiatrist na nagbigay ng libro at gamot, ngunit pinili niyang basahin na lang ang libro. Sa kanyang bagong bahay, binuksan niya ang isang kahon na naglalaman ng larawan at sulat ng yumaong kapatid, isang habilin na sakaling siya'y mamatay. Nais niyang ma-cremate upang ang abo niya ay makarating sa Mount Everest, isang pangarap na di niya narating noong nabubuhay siya. Bilang pagtupad sa kahilingan, agad nag-book si Mike ng flight papuntang Nepal. Samantala, sa Kathmandu, isang bus ang binabaybay ang isa sa pinakamapanganib na kalsada. Sa isang liblib na nayon, balak magtayo ng dambuhalang dam para sa kuryente, isang proyekto ng mafia boss na si Rodri Yash. Ngunit tumututol ang mga residente, lalo na ang pamilyang Rai, na tumangging ipagbili ang kanilang lupain. Nababahala sila na tuluyang mawawala ang ilog na bumubuhay sa kanilang sakahan kung matutuloy ang proyekto. Habang tinatahak ng bus ang makitid na kalsada sa gilid ng bangin, nakasalubong nila ang isang nakaparadang truck. Umatras ang truck nang lapitan ito ng driver, ngunit pagbalik ng driver sa bus ay bigla silang binangga ng truck ng paulit-ulit. Wala nang matakbuhan ang mga pasahero. Tuloy-tuloy na tinulak ang bus hanggang sa mahulog ito sa bangin kasama ang matandang Rai at lahat ng sakay. Ang mismong truck driver ang tumawag sa pulis at iniulat ang insidente. Nang mabalitaan sa nayo ng aksidente, sinabi ni Vijay sa kanyang amang si Ganesh na ayon sa pulisya, kasama ang lolo niya sa bumagsak na bus. May hinala ang mag-ama na sinadya ito, at sila na ang susunod na target, pero hindi sila uurong. Samantala, nakarating na si Mike sa airport para sa flight patungong Nepal. Sa eroplano, naalala niya ang huling araw na magkasama sila ng kanyang kapatid bago ito umalis bilang military mechanic sa Iraq. Nangako itong aakyatin nila ang Everest pagbalik niya. Bago umalis, iniwan din ito ang isang liham na bubuksan lamang kung sakaling hindi na siya makabalik. Pagdating sa Kathmandu Airport, dumating din ang mag-amang sina Professor Myers at Star. Ilang sandali pa, nakalabas na rin si Mike at piniling maglakad patungo sa kanyang hotel. Kinabukasan, handa na si Mike sa pag-akyat ng Mount Everest. Sa tapat ng hotel, nakilala niya ang tour guide niyang si Donnie Yangchen, na una niyang inakalang lalaki. Habang naglalakbay, nag-alala si Mike kung kakayanin pa niya ang akyat, pero pinalakas ni Donnie ang loob niya at nangakong siya ang magdadala ng oxygen. Sa biyahe, nadaanan nila ang grupong militar. At muli niyang naalala ang kapatid na si Gertie, na nasawi sa isang labanan sa lugar na iyon. Di nagtagal, dumating sila sa lugar kung saan sasakay ng bus patungong Everest Base Camp. Sa hindi inaasahan, naroon din ang mag-amang Myers na sasabay pala sa kanila. Nang inilagay ni Star ang kanyang bag sa compartment ay may nahulog ngunit nagkibit balikat lang siya. Pinagsabihan siya ni Donnie, ngunit hindi siya natinag. Ang kanyang ama na si Professor Myers na lang ang pumulot at humingi ng paumanhin. Umalis na ang bus na minamaneho ni Spike, isang banyagang matagal nang naninirahan sa Nepal. Sa biyahe, lumapit si Mike sa kanya, humanga sa lumang makina ng sasakyan. Natuwa si Mike nang malaman na kahit luma na ang bus ay maayos pa rin ang makina. Bilang dating driver at mekaniko ay humanga siya sa tibay nito. Samantala sa palengke, nakatanggap si Vijay ng tawag mula sa kanyang ama na pinapapunta siya sa kanilang lihim na cabin. Binalaan siya na mag-text lang gamit ang lihim nilang code. Hindi alam ni Vijay, sinusundan na pala siya ni Najit at Yug, mga tauhan ng sindikato. Sumakay si Vijay sa bus ni Spike, at sumunod na rin ang mga kidnapper. Kaalis pa lang ng bus, pinukpok na ni Jit si Vijay kaya nawalan ito ng malay. Tinutukan nila ng baril si Spike at pinilit na dumaan sa ibang ruta. Kinuha rin nila ang cellphone ng lahat at itinapon sa bintana. Sa tensyon, sinabi ni Donnie kay Mike na sa Nepal, pinapatay ng mga kidnapper ang lahat ng saksi. Dahil pareho silang may kasanayan, agad silang nagplano ng paglaban. Nang may tumawid na kawan ng kambing, napilitang huminto ang bus. Sinamantala ito ni Donnie at kinuha ang isang piko, na ibinigay kay Mike. Sinira ni Mike ang gulong para magdulot ng aberya.
Nang lapitan ni Jit ang pinanggagalingan ng usok ay doon na nakita ni Mike at Donnie ang pagkakataong lumaban. Habang kumakabig ang boss sa kalsada, inatake ni Mike si Yug habang si Donnie naman ay nakipaglaban kay Jit. Nasaksak ni Mike si Yug at nahulog ito sa labas ng bus. Tumulong siya kay Donnie, ngunit malakas si Jit kaya hirap silang dalawa. Nakita ni Star ang baril na nahulog malapit sa kanya. Nang makita niyang nahihirapan sina Mike at Donnie ay agad niya itong inabot. Sa tamang tiyempo, nagamit ni Donnie ang baril at napatumba si Jit. Habang nagaganap ang gulo, nawalan ng kontrol si Spike sa bus. Kumabig ito papunta sa bangin. Agad nagsilabasan ang mga pasahero, nanginginig sa takot. Si Mike lang ang naiwan sa loob para kunin ang urn ng kapatid, ang dahilan ng kanyang paglalakbay. Maingat niya itong kinuha kahit nasa bingit ng panganib. Dumating ang mga pulis at pinigilan ang bus sa pagbagsak. Tinulungan nila ang mga pasahero, dinala sa klinika si VJ, at dinakip si Jit. Nagpahinga ang grupo sa kalapit na nayon. Malaki ang sira ng bus, pero nag-alok si Mike ng tulong bilang bihasang mekaniko. Samantala, kinausap ni Professor Myers ang pulis tungkol sa binatang dinukot. Hindi ito marunong mag-Ingles kaya si Donnie ang tumulong mag-translate. Nang marinig ni Myers ang pangalang VJ ay nagulat siya. Napagtanto niya na nasa nayon na pala sila ng Kodari. Nagtataka si Star nang walang makitang tao sa labas ng bahay sa nayon na iyon. Alam pala ng ama niya ang kaguluhan kaya iniwan siya roon dahil may kailangang asikasuhin. Ipinahayag ni Star ang paghanga sa tapang ni Donnie at humiling na turuan siyang lumaban. Dumating ang sasakyan ni Rodriguez, pati na rin ang sundo ng mga pasaherong na stranded. Humingi ng paumanhin ang kapitan sa pagkaantala. Nang kamustahin ni Professor Myers ang lagay ng binata ay naramdaman niyang tila may itinatago ang mga pulis. Hawak na pala ni Rodri si VJ, at pilit nitong pinapaamin kung nasaan ang kanyang ama. Hindi mapalagay si Myers kaya lumapit siya kay Mike. Napag-alamang miyembro siya ng Human Rights Watchdog, at nais lang matiyak ang kaligtasan ng anak ng pinuno ng nayon, lalo't pinaghihinalaan niyang kasabwat ang ilang pulis sa sindikato. Nang maintindihan ni Mike ang sitwasyon, nagpa siyang tumulong. Pinigilan sila ni Donnie dahil sa panganib, pero hindi sila nagpaawat. Sumama sina Mike at Donnie sa propesor. Iniwan si Star kay Spike sa bus. Layunin lang nila ay makipag-usap sa pulisya. Ngunit paglapit sa gusali, nakarinig sila ng sigaw. Walang pag-aalinlangan na inatake ni Mike ang bantay at agad silang pumasok. Nadatnan nila si VJ na tino-torture ng kapitan. Agad nilang sinubukang iligtas ang binata, pero dumating si Rodriguez at hinarang sila. Gusto niyang malaman kung sino sila. Nagpakilalang kinatawan ng human rights si Professor Myers at sinabing nakatawag na siya ng mga awtoridad. Ngunit hindi naniwala si Rodriguez at agad siyang binaril na ikinasindak ng lahat. Doon na nagsimula ang bakbakan. Hinarap ni Mike ang mga kalaban habang pinatakas sina Donnie at VJ. Ngunit dahil sa dami ng kaaway, napilitan silang umatras. Dumating si Star at hinanap ang ama. Doon ibinalita ni Donnie na patay na ito. Habang papatakas ay hinarang at pinaputokan sila ng sindikato. Tinamaan si Spike kaya pinalitan siya ni Mike. Tinangka nilang makalayo sa kalaban. Sa kabutihang palad ay nakaisip si Mike ng paraan upang makalayo sa mga humahabol. Nang ligtas na sila, doon lang nila napansin na may tama rin pala si Mike ngunit hindi siya nagsasalita. Si Spike na mas malubha ang kalagayan ay pumara sa gilid ng daan at piniling magpaiwan para pigilan ang mga kalaban, kahit ang buhay niya ang kapalit. Wala na silang nagawa kundi respetuhin ang hiling niya. Tumuloy sila sa lokasyon ng lihim na daan na ibinahagi ng ama ni VJ. Gamit ang makinang panggawa ng kalsada ng mga Chinese, sinimulan nilang bumaba sa matarik na bangin. Ngunit sa kalagitnaan ay nagkaproblema ang makina. Upang maiwasan ang sakuna ay pinaputol ni Mike ang kable. Bumilis ang pagbaba at muntik na silang mahulog, pero sa huli ay nailigtas sila ni Mike. Bumaliktad man ang boss ay nakaligtas silang lahat. Matinding sira ang inabot ng boss kaya nawalan na sila ng pag-asang makaalis. Pero nang makita ni Mike ang ilang sasakyan sa ibaba, naisip niyang gamitin ang mga pyesa nito para ayusin ang bus. Samantala, dumating na ang grupo ng mafia sa kinaroroonan ni Spike. Tinangka niyang pigilan ng sindikato pero naubusan na siya ng bala. Pagkababa ng kalaban ay agad siyang pinaslang ng kapitan. Habang nangyayari ito, bumaba sina Mike sa bangin para manguha ng pyesa.
Naabutan naman ng mafia ang sirang makina sa itaas, at sinabi ng kapitan na aabutin pa ng 2 oras bago ito magamit. Sa tulong ng lahat, matagumpay na naayos ni Mike ang bus kahit nanghihina na siya. Samantala, nag-text si Ganesh kay VJ, pero si Roger na pala ang may hawak ng cellphone. Nagkunwaring si VJ at tinanong ang lokasyon ng lihim na cabin. Dahil dito, naibigay ni Ganesh ang direksyon sa kalaban. Agad nagpadala si Roger ng assassin. Habang papunta sila sa cabin, nauna roon ang assassin sakay ng motor. Ngunit patibong lang pala ang lokasyon kaya sumabog ang bahay kasama ng assassin. Ilang saglit pa ay narating nila ang lugar, pero nagulat silang nasusunog na ang cabin. Hindi pala iyon ang tunay na taguan. Sa wakas, dumating ang ama ni VJ at masayang nagkita silang muli. Ngunit biglang nawalan ng malay si Mike. Habang papalapit ang kalaban, nagtungo ang grupo sa totoong cabin upang may salba si Mike. Doon nila natuklasan na tinamaan pala ng bala si Mike. Kailangan itong agad tanggalin kaya humanap si Donnie ng gamit para sa operasyon. Samantala, dumating na rin ang grupo ni Roger sa maling lokasyon at nadatnan ang patay na assassin. Dahil dito, galit na ipinahalughog ni Roger ang kabundukan. Sa cabin, matagumpay na nakuha ni Donnie ang bala sa katawan ni Mike at ginamot ito. Inutusan niya si Star na kumuha ng tubig mula sa lawa. Ngunit habang nasa lawa si Star ay may narinig silang paparating na motor. Agad na nagkagulo sa loob ng cabin at nagtago ang lahat. Nang pabalik na si Star ay nakita siya ng kalaban. Mabuti na lang at dumating si Donnie sa oras para iligtas siya. Hinanda ng lahat ang armas sakaling umatake ang kalaban. Dahil sa insidente, buong gabing tinuruan ni Donnie si Star kung paano lumaban. Kinabukasan, nagising si Mike at pinagalitan siya ni Donnie dahil hindi niya pinaalam ang tama ng bala sa katawan niya. Agad silang umalis patungong border ng China, ang kanilang tanging ligtas na daan. Para makatawid, kailangang isakay ang bus sa crane. Ngunit natunton na ni Roger ang kanilang ruta. Habang isinasakay ang bus, dumating ang grupo ng mafia. Nagpaiwan ng ama ni VJ para pigilan sila. Tinamaan siya, pati na rin si Donnie habang sinusubukang hadlangan ang mga kalaban. Pagdating ng grupo, agad nilang pinigilan na makatawid ang bus sa kabilang kalsada. Sa harap ng lahat, walang awang pinaslang ng mafia boss ang tanging hadlang sa plano niyang itayo ang dam, isang karumal-dumal na tagpong nasaksihan ng buong grupo. Upang matiyak na matutupad ang kanyang plano, ipinautos ni Roger sa mga tauhan niya na patayin ang lahat. Ngunit nakahanap ng tiyempo si Mike at nakaganti mula sa likuran, dahilan para magkagulo at magkawatak-watak ang mga kalaban. Sa kasamaang palad ay naubusan siya ng bala. Kaya tumawid siya sa kabilang panig upang muling makuha ang kontrol sa crane. Nagawa niya ito matapos talunin ang malupit na si Jeet. Tumalon siya pabalik at muntik na siyang mahulog sa bangin, mabuti na lamang at agad siyang tinulungan ni VJ. Kasabay nito, pinasabog ni Donnie ang imbakan ng gasolina, dahilan upang tuluyan na nilang matakasan ang mga taong halang ang kaluluwa. Subalit nakasunod pa rin ang grupo sa pagtawid at agad silang hinabol ng kapitan at ni Jeet na buhay pa. Kinailangan nilang marating ang border ng China sa pamamagitan ng isang tunnel. Nagkaisa silang muli upang pigilan ang mga tauhan ni Roger. Nang paputukan ng RPG ang bus ay nagawa itong maiwasan ni Mike, pero tinamaan ng itaas ng dadaanan nilang tunnel. Agad niyang pinaharurot ang sasakyan bago pa ito gumuho at matagumpay silang nakapasok sa loob. Gayunpaman, nauna nang nakapasok sa tunnel ang kalaban na nakamotorsiklo, habang ang kapitan naman ay dumaan sa ibabaw ng burol upang makahabol. Plano ng nakamotor na pasabugin ang tunnel upang hindi na sila makalampas. Mabuti na lang, bago ito sumabog ay nagawa ni na Mike na makalabas sa tamang oras. Dahil sa lakas ng impact ay nawalan ng malay si Donnie. Nakasunod pa rin ang kalaban at wala nang ibang magagawa sina VJ at Star kundi lumaban kahit kulang sila sa kasanayan. Ilang saglit pa ay nagdesisyon si Jeet na akyatin ang bus. Wala nang laban sina Mike at Donnie, kaya pinasa na ni Mike kay VJ ang manibela upang harapin ang kalaban. Malaking bagya na nagkamalay si Donnie na agad ding sumali sa laban, ngunit sadyang napakalakas ng babaeng assassin. Nagawa rin ng kapitan na makasampa sa boss at agad niyang inatake si Mike. Kapitan laban kay Mike at ang assassin laban kay Donnie. Tinulungan ni Star si Donnie at nang sila na ang magkaharap ng kalaban ay ginamit niya ang natutunan na siyang naging susi upang masipa ni Donnie ang assassin palabas ng bus.
Nang makuha ni Mike ang urn ng kapatid ay ginamit niya ito laban sa kapitan hanggang sa may hulog niya ito sa harapan ng boss na naging dahilan din upang maalis ang kapit ni Jeet sa boss at tuluyan na silang nahulog sa bangin. Ligtas na sila sa wakas, ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi nawawala ang ugat ng kaguluhan, ang mafia boss na si Rudra. Muling hinawakan ni Mike ang manibela upang balikan ang mafia boss at tapusin ito. Habang binabaybay ni Rudra ang gilid ng bangin ay nasalubong niya ang boss. Walang pag-aatubiling binangga ni Mike ang sasakyan nito, hanggang sa tuluyan ng mahulog sa bangin ng kotse sakay ang mafia boss. Sa pagkawala ni Rudra Yash, muling nanumbalik ang kapayapaan sa nayon. Sa halip na malaking dam, mas maliit na proyekto na lamang ang itinayo, sapat upang magkaroon ng ilaw ang buong kanayunan. Ipinagpasalamat ito ng lahat, lalo na sa mga tumulong at lumaban para sa kanilang kalayaan. Nagpaalam na si Star upang bumalik sa kanilang tahanan, habang si Mike ay itinuloy ang pag-akyat sa Mount Everest kasama si Donnie. Ngunit hanggang paanan lamang sila umakyat dahil iyon lang ang kaya ng katawan niya. Doon niya pinakawalan ang abo ng kanyang kapatid, bilang pagtupad sa pangarap nitong marating ang tuktok ng mundo. Pagkatapos nito ay inihatid siya ni Donnie sa paliparan. Tahimik ang dalawa, parehong hindi alam kung ano ang sasabihin. Nang magpaalaman na sila, pumasok si Mike sa loob, ngunit huminto siya nang maalala ang mga sandaling magkasama sila ng kanyang kapatid sa bundok. Doon niya napagtanto ang totoo, kung ano talaga ang nais ng puso niya. Sa halip na umuwi ay binalikan niya si Donnie. Pinili niyang manatili dahil pareho nilang naramdaman ang koneksyon sa isa't isa.